Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, maraming pong nagme-message sa akin at nagpo-forward sa akin ng mga working permit nila. So nagpapa-legit check po sila ng agency nila kung mga legal daw po ba yon. So eto guys, sa karamihan naman ng nakita ko or mga isinend sa akin, halos mga legit naman yan guys. Pero ilalagay ko na rin yung link kung paano nyo ma-check at kung saan nyo ma-check yung mga working permit nyo or yung mga agency nyo kung legit ba. Kasi di po ba, ang sabi ko nga po sa mga video ko, ang pinaka main employer nyo dito is agency kapag mandate contract ang mga inisyu sa inyong working permit. So yung iba kasi syempre natatakot, although nagbayad na sila ng second payment. Usually kasi yan guys, kapag may working permit na kayo, second payment na yan. So medyo malaki-laki na yung naibayad. Kasi ganyan din yung naging proseso nun sa akin. Yung second payment, nasa almost $100,000 na yung binayaran ko nun sa nag-process sa akin. Pero ako kasi halos, halos na fully paid ko na yun noong time na yun, may working permit ako. Pero which is hindi dapat na i-fully paid kapag working permit pa lang. Dapat kapag may visa na kayo, tsaka kayo fully paid sa ngayon, kasi napakahirap ng ngayon ng visa. Tsaka maraming pagkakataon na yung mga aplikante is natetenga na ngayon kasi nga pahirapan na talagang pagkuha ng visa sa ngayon. Kasi sobrang higpit na ngayon ng Poland. Yung mga pagbabago naman kasi ng Poland, hindi naman control yan ng mga nagpa-process sa inyo. Oo, nandun na tayo sa point na masisisi nyo yung mga nag-process sa inyo, pero totoong hindi talaga nila kasalanan din kung hindi kayo magka-visa, lalo na't wala naman silang mga kapit sa embassy. Yung iba kasi sinasabi nila na suhulan na nga daw yung embassy para makaalis sila. Depende rin po yan guys, kasi sa nagpa-process merong gumagawa noon at merong hindi naman kaya or walang kakayahang manuhol. Kung sino man yun, ang swerte nila. Siguro malaki yung binabayad ng mga aplikante sa kanila. Tapos marami din kasi na ngayon na aplikante talaga na honestly na nagwa-back out na sila. Parang nawala na sila ng pag-asa guys na makaalis sa sobrang tagal. Kasi yung iba halos 2 taon or more. Sa akin nga guys, meron akong ni-refer doon sa nag-process sa akin, which is 4 sila na hindi nakaalis kasi nga napang-abutan sila ng higpitan sa embassy. Kahit anong pilit nila sabihin na magbabayad sila kahit magkano para lang sila magka-visa. Kaso nga lang, yung nag-process sa akin guys, wala siyang kakayahan na magbayad or magsuhol dun sa embassy. Wala. Talagang dadaan ka sa sa draw basis, kung draw basis ka man or kuhanan ng slot by appointment, ganun. Hindi kasi hindi kasi applicable sa lahat yung mga ganyan sistema. So syempre nasisisi rin ako kasi nga ako rin yung nag-refer sa kanila, kasi parang inaano nila na ako yung naging contact ng agent, which is naka-direct naman na sila doon. Kumbaga wala na ako doon kasi sila naman yung hindi sumunod sa instruction ng agent. Dapat kasi guys sila pinapa-exit na sila nun sa Pilipinas noong time na maluwag pa ang slot, kaso nagmatigas sila kasi ang dami nilang sinasabing negative na baka hindi raw sila makaalis. Yung parang mas matalino pa sila dun sa nagpapaalis. So kaya yun guys, natenga sila hanggang sa hindi na sila nakaalis, hanggang napang-abutan na sila na sobrang higpit talaga. At dahil nga sa sobrang stress na rin sila kasi nga ang tagal na nilang hindi nakakaalis, bali inabot na rin sila ng expiration ng mga working permit nila. So nakapagsalita na sila ng hindi magaganda sa akin. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako nakialam. Tapos sinabi ko dun sa mismong agent na siya na lang mag-handle, kasi nga
ano naman na mapapala ko? Wala naman akong mapapala sa kanila. Kasi nga, ang bibigay lang naman ng komisyon ng ang agent kapag nakaalis sila. Hindi naman sila nakaalis. So, wala rin naman akong mapapala. Tsaka nung time na yun, buntis ako. Bakit ko i-stressin yung sarili ko? Kaya ang sabi ko sa kanila, sila na lang makipag-usap. Sana nga guys, tutulungan ko pa nga sila kumuha ng backup dito, which is hindi sila nag-comply dun sa interview na libre na nga yung working permit, hindi pa sila nag-comply para ba in case na walang mangyari dun sa unang application nila is meron silang second option. So, ang dami kong binigay na sa kanila na option na hindi naman nila sinunod. Kaya, hinayaan ko na lang din guys. Tapos, buti na nga lang, hindi rin ako nakialam sa mga payment, which is, yung unang payment nila, ako nagpadala, which is, ang bank account is yung agent. Tapos, yung second payment, sila na yung nagpadala. So, kung susumahin, lahat ng magiging ebidensya, if ever na mag-complain sila, pareho lang naman kami ng ng account ng pinagbayaran, which is yun yung agent. So, hindi tayo sasabit dun sa mga ganyang sitwasyon kasi nga wala naman nakapangalan sa akin na or wala namang napuntang pera sa akin. Puro lahat sa agent. Kaya sabi ko sa kanila na yon kung susunod sila or magpapalo sila sa instruction ng nagpa-process sa kanila kaysa naman nakipagtalo pa sila kaya ayun, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila, which is ang nakikipag-communicate na lang yata dun sa sa agent is dalawa na lang, yung dalawa parang nagmamatigas sila, so wala na akong magagawa dun guys. Tapos ayan nga, sobrang higpit na rin ng Poland. Ang other option ni agent is sa Croatia sila. So sabi ko naman dun sa isang nakausap ko, i-grab na nila opportunity na yun kasi nga wala naman din magagawa si agent kung hindi sila maipasok ng Poland kasi nga talagang pahirapan na ang visa ngayon dito sa Poland. So i-grab na nila yung opportunity na yun. Sayang din naman kasi yung payment nila kasi usually guys sa mga agent hindi talaga nag-refund yan, alam naman natin yan, at sinabi ko rin naman yun sa kanila, which is yun rin naman yung sinabi sa akin dati ng agent nung nag-apply ako sa kanya or nag-start ako mag-apply sa kanya. Kaya guys, dun sa mga nagtatanong sa akin kung sino yung agent ko, hindi na ako nagsasuggest kasi nga ako yung makikipag-usap tapos baka mamaya ako na naman yung sisihin. Wag na lang. So, kayo na lang din yung maghanap ng kung saan merong legit na magpa-process sa inyo. Mas maigi, humanap kayo sa DMW site. Doon, mga legal yan. Kasi marami ng case ngayon dito sa Poland na nagkakaproblema talaga ang agent. Mas okay talaga sa DMW site na kayo humanap para walang maging problema. At any case, baka pwede pa kayo mag-refund kasi talaga pag dito, malabong-malabo kapag direct, madalang ang nagre-refund. Swerte nyo na lang guys kung may mag-refund sa inyo na agent dito sa Poland. At pero din nga kasi doon aplikante doon sa apat na yon na nabuntis siya. So hindi niya na maitutuloy yung application niya kasi nasa Taiwan nga siya noong time na yon. Kaya ang suggest ko sa kanya, siya na yung makipag-usap sa mismong agent kung i-allow siya na mag-renew siya ng working permit hanggang makapaghintay siya na mag 1 year old yung anak niya. So decision niya yon. So hindi na ako nakialam doon sa usapin na yon kasi unang-una guys, hindi ko naman kayang desisyonan yun at saka wala na akong doon, sakop doon kasi yung aplikante na at saka yung agent na ang dapat mag-usap doon. Kumbaga, kung ako lang yung naging middle nila, so bakit pa ako makikialam? So wala naman ako mapapala doon kasi hindi naman din sila nakaalis at sana nga, kahit hindi naman sana sila makaalis or maghintay sila ng matagal bago sila makaalis, tutulungan ko pa naman sana din sila dito kung in case na hindi maging maganda yung magiging employer nila dito, yung madadatnan nilang trabaho. Willing naman akong tulungan sila, kaya nga lang nakapagbitaw na sila ng mga salitang hindi maganda sa akin. Kaya ang hirap naman ng ganun guys, nung wala ka nang napapala na willing mo lang naman silang tulungan kaso ang dami nilang sinasabi sa'yo na hindi magandang salita. Honestly guys, yung apat lang na yun talaga na pang-abutan na higpitan sa karamihan ng mga napaalis na nag-process sa akin. Yung kasi nag-process sa akin is lang din yun, pinakilala lang din sa akin ng best friend ko, which is yung best friend ko ang nauna dito sa Poland. So kaya yun, kabit-kabit na lang, sige, repair na lang, ganun na nangyari. Kaya yun, so
hindi ko rin din alam kung ano yung naging usapan nila kasi hindi na rin ako nakialam talaga. Tsaka ang tagal na, almost 2 years na. So kung magme-message man sila sa akin, wala na rin ako doon, hindi na rin ako mag-reply kasi nga ang tagal na rin nun guys, binitawan ko na rin talaga yon. So kung kayo guys, meron kayong mga agent or mga agency na nagpa-process sa inyo na kahit matagal yung naging proseso nyo or may mga problemang nangyayari ngayon sa Poland, pero willing pa rin kayong i-process hanggang makaalis kayo, irespeto nyo pa rin kahit papaano. Kasi nga, minsan kasi kapag nagkakaroon ng unrespectful or may mga bastusan na nangyayari, gawa ng stress din si aplikante at hindi na siya nakakaalis dahil nga sinisisi niya yung mga nagpa-process sa kanya. So iwasan natin yung ganong bagay guys, kasi syempre iba rin yung iba minsan na agent or ibang nagpa-process sa atin, gumaganti yan guys. Gaya ako nung time na umalis ako kasi nga inaway ko rin yung nag-process sa akin kasi yung ticket ko ang tagal-tagal niyang ibigay sa akin although fully paid na ako sa kanya. So ang ginawa niya, binitin niya ako ng binitin. So kaya mag-ingat tayo sa mga binibitawan nating salita sa mga nagpa-process sa atin. Tsaka pag alam niyo naman matino yung nagpa-process sa inyo, sila mismo yung nag-aano sa inyo, magme-message sa inyo kung ano yung dapat yung gawin. Yun nga lang kasi, iwasan din natin yung magiging matigas ang ulo or yung mas matalino pa tayo sa nagpa-process sa atin. Mahirap din yung ganun guys, kasi ako talaga, yun yung nakita ko dun sa apat na mas matalino pa sila sa nagpa-process sa kanila. Lahat ng ipinrocess ng agent na nag-process sa akin is i-guide ko naman talaga, although wala akong napapala talaga dun sa iba. Konti lang talaga yung nagkaroon ako ng komisyon na nakaalis na, nandito na sa Poland, which is napakaliit lang naman. So isa rin sa naging reason bakit ko binitawan yung ganyang bagay, kasi nga nalaman ko yung kalakaran na dito sa Poland na ang laki-laki ng sinisingil nila sa aplikante, tapos ang baba-baba lang ng binibigay nila sa akin, which is parang barya lang talin talaga. At karamihan nga sa mga dumating dito is ako pa yung sumundo sa airport at hindi yung agency. So ako pa yung naghatid sa kanila sa agency at ako pa yung nag-endorse sa kanila. Kaya nga kahit wala akong napapala is tinulungan ko sila, kasi nga halos mga kakilala ko rin yung ni-refer ko dun sa agent na nag-process sa akin. So nung na-realize ko na wala naman ako napapala sa kanila, which is stress lang din kasi nga gawa ng apat na yon na napang-abutan ng higpitan na hindi na halos nagbibigay ng ng visa sa Taiwan. So binitawan ko na rin guys, at saka nga nung time na yun nabuntis na rin ako, so hindi ako kailangan ma-stress, kaya nasabi ko sa sarili ko na ayoko na, nilet go ko na din talaga kaysa naman kung mag-conformiso ako tapos ako lang din yung mai-stress, diba? Kaya ang ginawa ko, nag-SOCMED na lang ako, nag-YouTube ako, nag-FB ako, gumawa ako ng ibang way para makatulong sa ibang kababayan natin na kailangan ng trabaho or idea dito sa Poland, which is hindi naman ako ganun ka-active noon time na yon. So paminsan-minsan lang sumasagot tayo sa mga message, which is halos naman ang nagme-message sa akin is sinasagot ko naman, parang wala naman akong dinedma. So kaya ang ginawa ko dun sa mga ibang kababayan natin na kailangan ng trabaho at may mga contact naman ako ng agency, pino-forward ko sa kanila. Minsan sila natin talaga yung nakikipag-usap sa agency or sa staff ng agency para alam nila kung kailan magkaka-vacant ng trabaho. Kasi may time kasi talaga dito na hindi ganun kadali rin maghanap ng trabaho kasi nga mabilis humanap ng mga aplikante dito sa Poland. Ang mga tao din nga kasi dito come and goes lang, madaling mag-resign, madali din makahanap ng kapalit. At kaya dun sa mga nagme-message sa akin na kababayan natin nakakapanood ng YouTube ko, maraming salamat sa inyo na kahit na lumipat na kami ng Netherlands is nandyan pa rin kayo. Subaybayan nyo pa rin ako kahit na nasa Netherlands na kami, kasi malay nyo may opportunity nakalaan sa inyo. So i-announce ko rin yan kapag may mga job offer na available or pwede kayong pumunta ng Netherlands. So see you guys. Thank you for